Another recipe na naman nga mga moms ang na-unlock natin, o diba? Kaya kung gusto mo din ma-achieve yung ganito kalambot at kaumbok na puto cheese, stay tuned lang po kayo dyan at keep on watching! Happy afternoon, walang magawa, oh. Ayan, puro cellphone ang mga first son! Sant! Tingnan mo yung kalat mo, Santo. Ang kalat mo rin. What? Your kalat, your toys. Your toy. Oh. My toy is Oh. not picking that one. Go, keep it. Keep all your toys. Sa recipe nga po natin ngayon ay gagamit tayo ng 2 cups of all-purpose flour. And then mag-add na rin ako ng instant coffee, yung stick size lang, 1 piraso lamang po. Pwede naman dagdagan, depende lang sa inyo kung gusto nyo na mas matapang. And nag-add na rin ako ng 1/2 cup brown sugar. Halu-haluin lang muna natin at para mag-well combine sila all together, naglagay na rin ako ng 1/2 teaspoon of salt and of course. And then 1 tablespoon of baking powder, mix well para mag-combine ang ating mga dry ingredients. Dahil nga may mga saging pa tayo dito na lakatan, lalagyan natin ito ng 3 piraso. Palatan lang natin at i-mash natin gamit ang tinidor. Ayan, na-mash na nga natin yung mga banana natin. Ilagay na muna natin yung 2 large egg and then isunod na natin yung na-mash na banana. And then paghalu-haluin lang natin ito nang mag-well combine sila all together at maglalagay tayo ng 3 tablespoon of melted butter. Pwede naman oil kung wala kayong butter or margarine. Mix well lang natin para masigurado natin na wala na tayong mga buo-buo na harina o ano pa mang dry ingredients dyan. Huwag lang natin ma-overmix kasi baka pumalpak. Ayan, maglalagay na tayo ng 1/2 cup of water para talaga makuha natin yung consistency na hinahanap natin. And then mix well lamang at para makuha natin yung consistency na hinahanap natin para sa ating recipe. Ayan, pag okay na nga yung mixture natin, iset aside muna natin at magpakulo muna tayo ng ating steamer na may tubig. And then, ilagay na natin yung ating mixture sa ating mga molder para pag kumulo yung ating tubig sa steamer, pwede na natin ito isalang ng 15 minutes in low-medium heat lamang. Yung ginamit ko nga po palang molder ay yung pinakamalaking size na. Fast forward na nga po, ayan na isa lang at after 15 minutes na nga i-check na natin ang ating puto cheese. Kung luto na ba talaga ito o dadagdag pa tayo ng minutes para lutuin ito. Pero sa tingin ko naman po ay luto na kaya okay na yan. Palamigin na natin at i-unmold na natin at ready to eat na yan. Anyway mga moms, naglagay po pala ako ng cheese on top as you can see. Hindi ko po nabanggit kanina. And then nagtry din po ako naglagay ng chocolate bar sa gitna nito and may cheese pa rin sa gitna. So later po ipapakita ko sa inyo at nakasalang pa nga po siya. Kita nyo naman yan kung gaano kaumbok at kalambot. Perfect talaga. Pwede nyo nga po ito pang benta at pwedeng pagkakitaan, o diba? Napakasarap i-partner sa kape nito mga moms. O siya, merienda na tayo. That's it muna for today's video. Thank you sa pagsama at kung nagustuhan nyo, please like and share naman po para happy. Thank you for watching and God bless us all.